Hi guys, silipin ko lang kung anong ginawa ng lola ko. Ay, good job. So for today, ang gagawin niya ay may therapy session siya for 30 minutes. So aakyat at bababa siya sa stairs or sa hagdan. So ito yung exit ng building namin. So dito siya mag-exercise. So silipin natin yung hagdanan. Ayan. So, medyo narrow siya. Maliit lang. Pero good thing may mga handrails. So, let's see guys kung ilang floor or ilang steps ang kaya niyang akyatin at babain. So, hinihintay lang namin yung therapist. So, I'm gonna check the time kung anong oras na kasi usually 12 siya dumadating. Oh my God, it's still 11 o'clock. So we still have a lot of time. So while waiting sa therapist ng 1 hour, so pinagwalis ko muna si lola ko kasi may dumi sa floor. Charot lang. So guys, may nakita siyang dumi sa floor. So winalis niya. Kasi itong lola ko napaka-perfectionist niya talaga. So mga ganitong scenario, hinahayaan ko lang siya because it's very necessary for her na gumalaw-galaw para maging strong yung mga bones niya at hindi siya, manghina ng manghina. So finally guys, after 1 hour, dumating na din yung therapist namin. So babae siya. So maliit lang siya na babae. 60 years old na yata to siya. So yan, papunta na kami sa may hagdanan. So, dumarating siya dito once a week. Every week yung therapy niya ng lola ko. That's the good thing about dito sa Israel kasi yung mga therapist ng mga matatanda, sila na yung pumupunta sa bahay. So, kasi medyo mahal nga yung bayad kaya once a week lang ang kinuha ng alaga ko at nahihirapan na din siya. Kasi matanda na siya, 93 years old. So, eto na kami. Dito na kami sa may hagdanan. So, ang first thing niyang gagawin is bababa muna siya sa hagdanan. From 6th floor kami, so we're going down to the 5th floor. Hanggang sa yung kaya niya. So, pababa ang unahin niya kasi mas easy for her. So, yung mga kamay niya is nakahawak sa handrails. Parang kasi yun yung, yung force niya talagang nandun sa hands niya. Para lang makaakyat at saka makababa siya. So, napansin niyo naman, ang ginagamit niyang leg is yung left leg niya kasi yun yung strong pa na leg. While the other right leg, yun yung nagka-crack. So, masakit siya. So, every time na mostly, nagre-reklamo talaga siya sa right leg niya kasi nagka-crack. Bigla na lang mag-crack. So, nahirapan siyang magtayo or umupo, something. So, ito na. 1 floor lang ang nagawa namin. Paakyat na si lola ko. So, it means naka 20 step siya. So, as you can see naman sa mukha niya, sobrang hirap na hirap talaga siya. Mas mahirap kasi yung paakyat. Diba? So, sabi niya hindi niya na kaya. Hihimatayin na daw siya. So, ang ginawa na lang ng therapist namin ay umuwi na kami. Like, 1 floor lang ang aakyatin niya. So, yun. May natira pa kaming, I think, mga 10 minutes. So, nagchika muna sila dyan. Yan naman kasi yung usual na ginagawa nila, chika. Nag-usap sila dyan. So, aside from that, nakauwi na kami sa bahay. Ayan. So, mga simple sitting, na exercise, like clapping, rolling, her arms, rubbing, mga ganyan. Just to circulate the blood. Kasi kailangan talaga ng matatanda yan. So,
Ayun, so yung mga matatanda natin, wag nating i-pamper. Hayaan na lang silang matulog, manood ng TV, mahiga. So, kailangan nilang gumalaw-galaw para hindi sila totally na manghina agad at humaba pa yung buhay niya. Kasi yung alaga ko, ayaw niyan yung one day na hindi na siya makalakad. Yun yung pinaka-scariest thing. So, thank you guys. Bye.